Ang buhay ay maaaring maging hindi patas. Palagi tayong nahaharap sa kawalan ng katarungan at hinihiling na agad na magpakita ang Diyos at makitungo sa ating mga nagkasala. Ano ang pakiramdam mo kapag hindi iyon nangyari? Sa tingin mo ba ay mawawalan ng scot-free ang mga nanakit sa iyo? Napagpasyahan mo ba na walang kahihinatnan para sa kasamaan? Mali ka kung ganyan ang iniisip mo. Tunay na nakikitungo ang Diyos sa mga nanakit sa iyo. Hindi niya ipinagkait ang anumang gawain ng kasamaan, kahit na tila siya ay tahimik na nanonood at hindi pinapansin ang iyong pagsusumamo para sa paghihiganti. Sinusulat niya ang lahat ng mga detalye at babalikan niya ang mga ito sa tamang oras. Gusto mo bang malaman kung paano? Pagkatapos ay manatili sa akin hanggang sa katapusan ng video na ito at alamin. Tuklasin ko kung paano makitungo ang Diyos sa mga taong nagdulot sa iyo ng sakit sa buhay. Mag-subscribe sa channel sa YouTube na ito kung hindi mo pa ito nagawa noon. Ang aming mga transformative na video ay idinisenyo upang palakasin ka na magtiwala sa Diyos para sa tagumpay na hinahanap mo sa bawat sitwasyon. I-click ang notification bell para makakuha ng mga update sa tuwing may na-upload na bagong video. Mga minamahal, ano ang alam mo tungkol sa paraan ng paghatol ng Diyos? Sa palagay mo ba siya ay humahampas ng apoy o pinapayagan ang salarin na malayang gumalaw? Marahil ay nagsusumamo ka sa Diyos na ipaghiganti ang iyong kaso. Nasasaktan ka at ang gusto mo lang ay maranasan ng mga may kagagawan ng kaunti ang idinulot nila sa iyo. Gusto mong maramdaman nila ang sakit na idinulot nila sa iyo at magdusa katulad ng dinanas mo. Hindi ka nagkakamali kung ganoon ang nararamdaman mo dahil kahit ang Biblia ay nagsasabi na lahat ay mag-aani ng kanilang itinanim. Relax, hindi ito pababayaan ng Diyos. Hindi siya papayag na pagdaanan mo ang lahat ng sakit na iyon nang wala lang. Siya ay nagpahayag sa kanyang salita, ayon sa Jeremias 51:36 na nagsasabing, "Kaya't ito ang sabi ng Panginoon, tingnan, aking ipagtatanggol ang iyong usapin at ipaghihiganti kita. Aking tutuyuin ang kanyang dagat at patuyuin ang kanyang mga bukal." Mga minamahal, wala kang ideya kung ano ang plano ng Diyos na gawin sa mga nanakit sa iyo. Huwag ilagay ang iyong sarili sa depresyon dahil pakiramdam mo na ang iyong mga nagpapahirap ay nananalo at ang Diyos ay tahimik. Maaaring ginagawa na nila ang lahat ngayon, ngunit hindi magtatagal bago dumating ang kanilang kapahamakan. Kung marami ka nang tinatanong sa iyong sarili at iniisip kung manghihimasok ang Diyos sa iyong sitwasyon, narito ang sagot mo, ipaglalaban ka ng Diyos. Gayunpaman, mayroong isang maliit na sagabal, ang Diyos ay hindi tumutugon ng madalian gaya ng gusto mo sa Kanya. Hindi siya magpapakita sa eksaktong lugar kung saan pinatay ang iyong mahal sa buhay at sinunog ang taong responsable. Hindi siya magpapakita kung saan sinira ng kaibigan mo ang iyong imahe at nakumbinsi ang mga taong sangkot na inosente ka. Hindi siya makikipagkita sa taong nanakit sa iyo ng husto at masagasaan sila ng kotse. Ang Diyos ay hindi nakikipaglaban sa paraan ng pakikipaglaban ng mga tao. Siya ay Diyos at ang kanyang mga paraan ay ibang-iba sa iyo. May tatlong pangunahing dahilan kung bakit hindi lalabanan ng Diyos ang iyong mga kaaway ng apurahang gusto mo. Ang una ay dahil hindi pa oras. Hindi matitinag ang Diyos sa pagpapakita ng iyong mga emosyon at ipagtatanggol ka kapag hindi pa oras para gawin ito. Sa buong kasulatan, nilinaw niya na may panahon ang lahat. Kaya dapat matuto kang maghintay hanggang ang Diyos ay handang harapin sila. Naaalala mo ba ang mga anak ni Israel sa Ehipto? Sila ay gumugol ng 430 taon sa ilalim ng pagpapahirap ng kanilang mga nang-aapi. Ang mga taong ito ay mga anak ng tipan, mahal na mahal sila ng Diyos, ngunit nanatili sila roon hanggang sa ganap na natupad ang panahong itinakda ng Diyos. Ngunit nang sa wakas ay dumating ang Diyos para sa kanila, ang kanilang mga kaaway ay nagdusa para sa lahat ng ginawa nila sa mga Israelita. Wala sa kanila ang nakaligtas sa parusang iyon, sa katunayan, sila ay malawakang nawasak sa dagat na pula. Kung kaya mong hintayin ang paghihiganti ng Diyos, matutulad ka rin sa mga Israelita na hindi na muling nakita ang mga Ehipsyo dahil nilamon sila sa dagat na pula. Maging matyaga, haharapin ng Diyos ang mga nanakit sa iyo sa tamang panahon.
Ang pangalawang dahilan kung bakit hindi nilalabanan ng Diyos ang iyong mga kaaway ng mabilis hanggat gusto mo ay ang kanyang awa sa kanila. Kahit masaktan ka, mas gusto pa rin ng Diyos na magsisi ang nanakit sa iyo. Aaliwin at babayaran kanya sa lahat ng iyong sakit, ngunit gusto pa rin niyang baguhin nila ang kanilang mga puso. Karaniwang binibigyan ng Diyos ng oras ang mga nanakit sa iyo na magsisi, ngunit kung hindi, paparusahan niya sila. Kaya naman kadalasan, ang mga nakasakit sa iyo ay babalik upang humingi ng iyong kapatawaran. Ibig sabihin nagsisi na sila at pinatawad na sila ng Diyos, kaya dapat magpatawad ka rin. Ngunit kung tila hindi nila kinikilala ang kanilang kasalanan o patuloy silang bumabalik upang saktan ka, huwag mag-alala, darating na ang kanilang parusa. Haharapin sila ng Diyos ayon sa ginawa nila sa iyo. Sa pagpapatuloy natin sa video na ito, tingnan natin ang 5 pangunahing paraan ng pakikitungo ng Diyos sa mga nanakit sa iyo. Numero 1. Sa pamamagitan ng pagtanggal sa kanila sa iyong buhay. Ginagawa niya ito sa pamamagitan ng matinding parusa, gaya ng kamatayan. May ilang taong hindi nagsisisi na binigyan ng Diyos ng ilang pagkakataon na magsisi, ngunit tumanggi sila. Patuloy silang nagpapahirap sa iyo at nagdudulot sa iyo ng sakit, sumumpa silang makikita ang iyong wakas. Kung hindi ka nila pababayaan. Huwag mag-alala, hindi papayag ang Diyos na magtagumpay sila. Nakita natin kung paano siya humakbang para sa mga anak ni Israel. Tiniis nila ang lahat ng uri ng pahirap, kabilang ang malawakang pagpatay sa mga bata na wala pang edad. Nais ng mga Ehipsyo na alisin ang bawat bakas ng mga Israelita, ngunit dumating sa punto na sinabi ng Diyos, tama na. Binigyan niya sila ng sapat na babala, ngunit hindi sila nakinig, kaya't nilamon sila ng dagat na pula. Paano naman si Haring Saul, na desididong kitilin ang buhay ni David? Alam ng Diyos na hindi siya titigil sa pag-atake kay David hanggat siya ay nabubuhay, kaya pinahintulutan niya ang kanyang mga kaaway na patayin siya sa larangan ng digmaan. Hindi ka titignan ng Diyos na magdadala ng labis na sakit sa kamay ng iyong mga kaaway. Ang kanyang paghatol ay kasing bangis ng kamatayan. Ginawa niya ang apoy ng impyerno para sa dyablo at sa kanyang mga ahente na hindi nagsisisi na masasamang tao. Ito ay patunay na walang masamang tao ang makakatakas sa paghatol ng Diyos. Ang bawat isa ay magbibigay ng isang account sa kung ano ang kanilang ginawa, at sila ay hahatulan ng naayon. Hindi man namatay ang mga nanakit sa iyo, buong-buo niyang kinuha ang atensyon nila sa iyo o ilalayo ka sa kanila para wala na silang access sa iyo. Ang ilang mga tao ay nanumpa sa Biblia na hindi kakain o iinom hanggat hindi nila napatay si Apostol Pablo. Isinailalim nila ang kanilang mga sarili sa sobrang sakit para lamang saktan ang isang inosenteng tao, ngunit sa huli, hindi nila ito pinatay. Ang Diyos lang ang nakakaalam kung ano ang nangyari sa kanila sa wakas. May paraan ng Diyos para ihiwalay ka sa mga nanakit sa iyo. Pahihirapan niya sila hanggang sa matanto nila ang kasamaang ginawa nila sa iyo. Ang sakit na yon ay hindi na nila maiisip na saktan ka o kahit sino paman. Ganyan ang pakikitungo ng Diyos sa kanila. Pangalawa, sa pamamagitan ng pagdudulot ng away sa pagitan ng iyong mga kaaway. Ito ay kadalasang nangyayari kapag ang isang grupo ng mga tao ay nakikipagtulungan laban sa iyo. Dapat mong maunawaan na ang anumang kaaway mo ay may isang taga-suporta na hindi mo kilala. Isipin na iniisip ni Esau na si Jacob lamang ang kanyang kalaban. Nakita niya si Jacob bilang ang taong nagnakaw ng kanyang pagkapanganay at ang parehong tao na nagnakaw ng kanyang pagpapala. Ngunit ang hindi niya alam ay ang kanyang ina ay umalalay sa kanya. Minamahal, mayroong isang taong patuloy na nagpapalakas sa isang taong sumasalungat sa iyo. Kapansin-pansin, ang taong iyon ay napakalapit at mahal sa iyong puso. Kaya kapag nagsasangkot ito ng mga sabuatan o isang grupo ng mga tao na umaatake sa iyo, haharapin sila ng Diyos sa pamamagitan ng pagdudulot ng pagtatalo sa pagitan nila upang ang kanilang pagtuon ay hindi na sa iyo. Isang halimbawa nito ang nangyari sa Biblia nang ang 3 bansa ay nagsabuatan laban sa bansang Juda. Si Josaphat, ang hari ng Juda, ay tumakbo sa Diyos sa mga panalangin at ang Diyos ay namagitan.
Habang sila ay nasa daan patungo sa larangan ng digmaan, sila ay inakay upang purihin ang Diyos. Ang mga sumunod na nangyari ay magpapahanga sa iyo. Sinasabi sa atin ng 2 Kronika 20:22 negatibo 23, habang nagsimula silang umawit at magpuri, nagtakda ang Panginoon ng mga pananambang laban sa mga tao ng Ammon at Moab at sa bundok Seir na sumalakay sa Juda, at sila ay natalo. Ang mga lalaki ng Ammon at Moab ay tumindig laban sa mga lalaki mula sa bundok Seir upang lipulin sila. Pagkatapos nilang patayin ang mga lalaki mula sa Seir, nagtulungan silang magwasak sa isa't isa. Nakikita mo ba yun? Ang mga bansang iyon na nagsabuatan laban sa Juda ay nagkaharap at nagwasak sa isa't isa. Alam ng Diyos na hindi sila kayang talunin ng Juda gamit ang kanilang limitadong hukbo at mga sandata, kaya siya ang nagdulot ng pagtatalo at ginawa silang puksain ang isa't isa sa halip. Naiintindihan ng Diyos na wala kang magawa sa mga kamay ng mga kaaway na iyon. Alam niya kung gaano ka nagdusa at naiintindihan niya na hindi mo sila magagawang saktan pabalik. Haharapin niya sila sa pamamagitan ng pagdudulot ng away sa pagitan nila. Magugulat ka kapag nakita mong nag-aaway na ngayon ang mga taong nagpapahirap sa buhay mo. Isusumbong pa nila sa iyo ang masamang ugali ng isa't isa. Sa pinakamasamang kaso, darating sila upang humingi ng iyong payo kung paano haharapin ang problema sa pagitan nila. Tandaan na laging tumahimik kapag may ganitong bagay. Ang Diyos ay nasa likod ng mga eksena na nakikipaglaban para sa iyo, at dapat mong panatilihin ang iyong kapayapaan. Pahintulutan silang pahirapan ang isa't isa gaya ng sama-sama nilang pagpapahirap sa iyo. Pangatlo, sa pamamagitan ng pagbaling ng kanilang mga plano laban sa kanila. Ibig sabihin kapag may balak silang saktan ka, sila pa ang masasaktan. Hindi ba ito nakakagulat? Isipin na may nagdaragdag ng lason sa iyong inumin at nauwi sa pag-inom ng parehong inuming may lason. Iyan ang halos panalangin ng lahat at nangyayari ito. Sinasabi sa atin ng Biblia ang isang kwento tungkol kay Mardokeo, isang lalaking Hebreo na nasa lupain ng Persya. Sa kasamaang palad para sa kanya, siya ay nakapasok sa masasamang aklat ni Haman, isang masamang tao. Ang pagpapahalaga ni Mardokeo sa Diyos ay hindi nagpapahintulot sa kanya na yumukod kay Haman, gaya ng ginagawa ng iba pang bantay ng palasyo. Nagdulot iyon ng pagtatalo sa pagitan nila, at nanumpa si Haman na parusahan hindi lamang siya kundi ang buong bayan niya. Hindi pinahintulutan ng Diyos na mangyari ang planong iyon. Binaligtad niya ang mga mesa, at si Haman at ang kanyang mga tao ay nawasak sa halip na si Mordecai. Ang parehong bitayan na inilagay ni Haman upang bitayin si Mordecai ay ginamit upang bitayin siya. May paraan ng Diyos para itulak ang iyong mga kaaway sa parehong bitag na itinakda nila para sa iyo. Bagamat inaakala nilang nananalo sila at umaasang magpapatuloy ka sa paghihirap, hindi nila alam na babagsak pala sa kanila ang kanilang balak mamaya. Ganito rin ang nangyari sa mga nagbalak na itapon si Daniel sa yungib ng leon. Akala nila ay nanalo sila sa kanya, ngunit pumalit sila sa kanya habang si Daniel ay lumabas na hindi nasaktan. Bilang 4, pagagalingin ka ng Diyos sa bawat sakit na naidulot sa iyo ng iyong mga kaaway at pahihirapan sila ng parehong sakit. Mahuhulog sila sa parehong bitag na itinakda nila para sa iyo, at makakawala ka sa kanilang pagkakahawak. Lahat ng pinagkakatiwalaan mo, ngunit lihim na nagplano ng iyong pagbagsak ay mahuhulog sa halip na ikaw. Ganyan ang gusto ng Diyos na makitungo sa mga nanakit sa iyo. Ang ika-4 na paraan ng pakikitungo ng Diyos sa mga nanakit sa iyo ay sa pamamagitan ng pagbibigay ng kapayapaan sa pagitan ninyong dalawa. Nagulat ka ba? Hindi dapat dahil ito ang madalas mong mararanasan. Ang totoo, hindi nasisiyahan ang Diyos sa pananakit ng sinuman. Tiniyak sa atin ni Apostol Pedro sa 2 Pedro 3:9, ang Panginoon ay hindi mabagal sa pagtupad ng kanyang pangako, gaya ng pagkaunawa ng ilan sa kabagalan. Siya ay matyaga sa inyo, na hindi ibig na sinuman ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsisi sa pagsisisi. Ang Diyos ay hindi mabagal sa pagtupad sa kanyang pangako na ipaghihiganti ang lahat ng sakit at pagdurusa na iyong hinarap, gayunpaman,
nais niya na ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Ayaw niyang may mapahamak. Gaya ng sinabi natin sa simula ng mensaheng ito, parurusahan lamang ng Diyos ang masasama kung tatanggi silang magsisi. Kadalasan, mas gugustuhin ng Diyos na magdala ng kapayapaan sa pagitan mo at ng taong nakasakit sa iyo kaysa sirain sila. Bigla mong mapapansin ang mga pagbabago sa kanilang pag-uugali. Aaminin nila ang kanilang pagkakamali at hihingi sila ng tawad sa iyo, at muli kayong magiging malapit na mag-asawa. Iyon ang dahilan kung bakit ang karamihan sa malalapit na kaibigan sa mga araw na ito ay dating sinumpaang mga kaaway. May panahon na sila ay napupuot sa isa't isa, ngunit si Jesus ay gumawa ng kapayapaan sa pagitan nila. Binabasa niya ang kanilang mga puso ng pagmamahal sa isa't isa. Iyan ang kagandahan ng pagkakilala sa Diyos. Kailangan mong maunawaan na hindi lahat ay gustong saktan ka ng sinasadya. Ang ilang mga taong nanakit sa iyo ay biktima rin ng kanilang sariling hindi nakokontrol na mga emosyon at sakit na dulot ng ibang tao sa kanilang buhay. Kaya't mas mabuti na matapos ang sakit na iyon sa kapayapaan kaysa magpatuloy ang siklong iyon. Ang kapayapaang ito na gustong dalhin ng Diyos sa inyong dalawa ay hindi isang bagay na maaari ninyong pag-usapan. Hindi ka man lang magagalit na hindi sila naparusahan sa ginawa nila sa iyo. Yayakapin mo sila ng may pagmamahal at tatanggapin ang kanilang paghingi ng tawad ng walang tanong. Babahain ng banal na espiritu ang iyong puso ng kapayapaan upang ang bawat bakas ng sakit ay mawala. Hindi mo na ituturing na big deal ang kanilang mga aksyon. Iyan ang isa sa mga malalim na paraan ng pakikitungo ng Diyos sa mga nananakit sa iyo. Sinasabi ng Biblia na kung ang lakad ng isang tao ay nakalulugod sa Panginoon, ginagawa niya ang kanyang mga kaaway na magkaroon ng kapayapaan sa kanya. Kailangan mong maunawaan na kapag ang Diyos ay dumating bilang isang tagapamagitan sa pagitan mo at ng taong nanakit sa iyo, siya ay nalulugod sa iyong mga paraan. Nakatagpo ka ng biyaya sa kanyang paningin at nais niyang masiyahan ka sa kapahinahan. Kapag tinanggihan mo ang kapayapaang iniaalok niya, tinatanggihan mo ang pabor ng Diyos. Lumipat siya mula sa iyong tabi patungo sa tabi ng parehong taong nanakit sa iyo. Pakiramdam niya ay hindi ka nagtitiwala sa kanyang paghatol, kaya dapat ay kaya mong pangasiwaan ang mga bagay ng mag-isa. Alam mo kung gaano ito mapanganib para sa iyo. Walang kasalanang napakabigat na hindi mapapatawad. Walang sakit na sobrang matindi na hindi mapapatawad. Kaya kung inaasahan mong patatawarin ka ng iba kapag nasaktan mo sila, gawin mo rin ito. Kung magpasya ang Diyos na hatulan ang bawat uri ng kasamaan, malamang nawala ka na rito. Numero 5, sa pamamagitan ng paggamit sa kanila upang itulak ka sa iyong kapalaran. Kailangan ng sakit upang maging isang dakilang tao, at ang mga kapwa-tao lamang ang makakapagdulot ng ganoong sakit sa iyo. Mas mararanasan mo ang mga sakit na ito mula sa iyong mga mahal sa buhay, ang mga pinagkakatiwalaan mo at naramdaman mong hindi ka nila masasaktan. Ginagamit ng Diyos ang gayong mga karanasan upang ihayag sa iyo ang tunay na kalikasan ng tao. Isa itong pagsasanay na dapat mong pagdaanan upang maging isang mahalagang tao. Tingnan ang buhay ni Joseph. Isa lamang siyang inosenteng bata, minamahal at itinatangi ng kanyang ama. Sa kasamaang palad, kabaligtaran ang nangyari sa kanyang mga kapatid. Kinasusuklaman nila siya hanggang sa plano nilang patayin siya. Ngunit tapat ang Diyos, hindi niya pinahintulutang mamatay si Joseph dahil may plano siya para sa kanya. Minamahal, maaaring dumaan ka sa isang sitwasyon na sa tingin mo ay hindi ka makakaligtas. Magtataka ka kung ano ang dapat mong ginawa upang maging karapat-dapat sa gayong malupit na pagtrato mula sa taong iyon. Relax, hindi ka mamamatay. Nangako ang Diyos na sasamahan ka, kahit masakit ang sitwasyon o parang lumalangoy sa Atlantic. Makakaasa ka na ang Diyos ay nasa iyong tabi. Katulad ni Joseph, gagawa ang Diyos ng paraan ng pagtakas para sa iyo, at hindi ka magiging biktima ng mga plano ng mga humahamak sa iyo. Nakatakas si Jose sa kamatayan sa Ehipto, kung saan dumanas siya ng iba pang mga pasakit. Pakiramdam ko, ang buhay ni Joseph ay nailalarawan sa pamamagitan ng napakaraming mga hadlang, maraming tao ang tumalikod sa kanya at nasaktan siya.
Pakiramdam niya ay nag-iisa siya sa mundong ito at ang alam niya ay sakit. Ngunit namagitan pa rin ang Diyos para sa kanya sa huli. Ang sakit ang nagtulak sa kanya sa tadhanang inihanda ng Diyos para sa kanya. Hayaan akong magtanong sa iyo, paano nakitungo ang Diyos sa mga kapatid ni Jose? Ano ang parusa para kay Potiphar at sa kanyang asawa? Paano hinarap ng Diyos ang katiwala ng kopa na bumigo kay Jose? Ang lahat ng mga taong ito ay nasaktan ang damdamin ni Joseph, ngunit lahat sila ay naging malaya. Ang Biblia ay hindi nagtala ng anuman sa kanilang mga parusa. Bakit? Dahil ginamit sila ng Diyos para itulak si Joseph sa kanyang kapalaran. Pag-isipang mabuti, paano kaya nakarating si Jose sa Ehipto kung hindi siya kinasusuklaman ng kanyang mga kapatid hanggang sa puntong ipagbili siya? Paano mapupunta si Jose sa bilangguan at makikita ang katiwala ng kopa kung hindi siya pinaratangan ng asawa ni Potiphar ng mali? Paano magkakaroon ng pagkakataon si Jose na bigyang kahulugan ang panaginip ni Paraon at makoronahan bilang punong ministro ng Ehipto kung ang katiwala ng kopa ng hari ay umabot at nagligtas sa kanya mula sa bilangguan gaya ng kanyang ipinangako? Malamang na tumakbo si Joseph pabalik sa kanyang ama bago pa mangyari ang kanyang kapalaran. Nakita mo ba kung paano ang bawat yugto ng pasakit ni Joseph ay nakaayon sa layunin ng Diyos para sa kanyang buhay? Minsan, kailangan mong magpasalamat sa mga taong nanakit sa iyo. Sila ang inspirasyon na kailangan mo para makapasok sa susunod na antas. Kung hindi ka magpupumilit na maging malaya, mananatili ka magpakailanman sa iyong mga tanikala. Iyan ang ginagawa ng mga nanakit sa iyo, pinupukaw kanila upang magtagumpay. Isipin na humingi ng tulong para sa isang mahal sa buhay na nakaratay at halos mamatay. Naabot mo ang lahat ng akala mo ay makakatulong, ngunit tinanggihan ka nilang lahat. Sa kalaunan nawala mo ang taong iyon at nasaktan ka ng hindi masasabi. Lahat ng akala mo pinagkakatiwalaan mo ay nagtaksil sa iyo. Ngayon napagtanto mo ang panganib ng pag-asa sa mga tao. Malalaman mong mamamatay ka balang araw kung patuloy kang maghihintay ng isang lalaking tutulong sa iyo. Ang masakit na paghahayag na iyon ay nagtutulak sa iyo na magsumikap para sa iyong sarili at sa iyong mga mahal sa buhay. Ang enerhiya na ibibigay mo sa pagkamit ng pangmatagalang mapagkukunan ay tataas. Magsisimula kang mag-isip kung mayroon ka ng lahat ng lakas na iyon noon. Iyon ay dahil ang sakit ay nagising sa kadakilaan sa iyo. Kapag tila ang mga nanakit sa iyo ay malayang gumagala, suriin ang iyong sarili at tingnan kung gaano ka na lumago. Nakikitungo ang Diyos sa mga nanakit sa iyo sa pamamagitan ng paggawa sa iyo ng isang mas mabuting tao. Habang iniisip nila na sinisira ka nila, ginagamit ng Diyos ang sakit na iyon para ayusin ka hanggang sa maging perpekto ka para sa layunin kung saan Kanya tinawag. May tatlong pangunahing bagay na makakamit ng sakit para sa iyo. Isa na rito ang pagbuo ng karakter. Sinasabi sa atin ng Biblia sa Hebreo 5:8 tandang bawas siyam, bagaman siya ay anak, natuto siya ng pagsunod mula sa kanyang dinanas, at sa sandaling ginawang perpekto, siya ang naging mapagkukunan ng walang hanggang kaligtasan para sa lahat ng sumusunod sa kanya. Tinukoy ng kasulatang ito kung paano natutong maging masunurin si Jesus dahil sa sakit na dinanas niya. Ang pagsunod ay isang karakter na pinakamahalaga kung nais mong matupad ang layunin ng Diyos para sa iyong buhay, at ang pinakamahusay na paraan na maituturo ng Diyos sa iyo ay sa pamamagitan ng iyong mga pasakit. Maraming mga karakter na kailangan mong matutunan kung kailangan mong maabot ang iyong maluwalhating tadhana. Ang iyong pasensya ay masusubok ng maraming beses ng mga taong sadyang saktan ka. Masusubok ang iyong pagtitiis kapag alam mo kung paano iganti ang kasamaang ginawa sa iyo, ngunit hinihiling ng Diyos na manahimik ka. Maengganyo ka ng mundo at matutuksong ikompromiso ang iyong pananampalataya. Ang lahat ng ito ay ang mga apoy na dapat mong pagdaanan bago ka maging gintong itinakda ng Diyos sa iyo. Huwag mong asahan na laging pinaparusahan ang mga nanakit sa iyo. Sa halip, ituon ang iyong pansin sa kung gaano ka nababago ng mga hindi patas na paggamot na iyon. Tumutok sa kung paano nagbabago ang iyong karakter para sa mas mahusay. Tumutok sa kung gaano ka lumago ng higit sa kung sino ka dati.
Ang pangalawang bagay na ituturo sa iyo ng sakit ay pakikiramay. Maaaring hindi mo maintindihan kung ano ang madalas na pinagdadaanan ng mga tao hanggang sa maramdaman mo ito. Sinasabi ng Biblia sa Hebreo 4:15, sapagkat tayo'y walang mataas na saserdote na hindi makadamay sa ating mga kahinaan, ngunit mayroon tayong isa na tinukso sa lahat ng paraan, gaya natin, gayon may walang kasalanan. Nakita mo ba yun? Kayanin ni Jesus na dalhin ang ating mga kasalanan sa krus dahil tinukso din siya tulad natin. Alam niya ang ibig sabihin ng masaktan ng minamahal. Alam niya kung ano ang ibig sabihin ng pagiging mahina sa harap ng isang sitwasyong nagbabanta sa buhay. Nakikiramay siya sa iyong paghihirap at inaako niya na tapusin ang lahat para sa iyo. Nararanasan mo ang sitwasyong iyon dahil binigyan ka ng Diyos ng kapangyarihan upang wakasan ang mga pasakit ng mga dumaranas ng ganoong sitwasyon. Kapag nakakita ka ng isang tao na nagdurusa sa parehong mga bagay na naranasan mo, magiging mahabagin ka sa kanila at magiging madali ang pagtulong sa kanila. Ang iyong karanasan ay dapat na nagturo sa iyo ng lahat ng kailangan upang mabuhay sa sitwasyong iyon. Iyon ang dahilan kung bakit dapat mong subukan hanggat maaari upang malampasan ang bawat mahirap na sitwasyon na iyong kinakaharap at turuan ang iba kung paano lampasan ito. At ano ang pinakamahusay na paraan upang malampasan ito? Ito ay sa pamamagitan ng pagpayag sa Diyos na makitungo sa mga nanakit sa iyo. Kapag ang iyong sakit ay nagtuturo sa iyo ng pakikiramay, iniredirect ka nito sa pangunahing layunin ng iyong pag-iral. Bukod sa pagpino ng iyong pagkatao at pagtuturo sa iyo ng pagkamahabagin, ang ikatlong bagay na gagawin ng sakit para sa iyo ay ang pagbibigay ng karunungan at kaalaman. Tulad ng sabi nila, ang karanasan ay nagtuturo sa iyo kung ano ang hindi maituturo sa iyo ng iba. May mga strategic life lessons na matututunan mo kapag nasaktan ka na hindi mo matutunan sa ibang lugar. Kung ano ang sinusubukang sabihin sa iyo ng iyong mga magulang, tagapagturo, at kaibigan, ngunit hindi mo pinansin, pipilitin ka ng sakit na matutunan ito sa mahirap na paraan. Ang iyong sakit ay ang motibasyon at inspirasyon na kailangan mo para mabuhay ang iyong mga pangarap. Kung ang iyong mga pasakit ay hindi nagpapalakas sa iyo, hindi mo pinangangasiwaan ang mga ito ayon sa nararapat. At sasabihin ko sa iyo kung bakit. Ang unang dahilan ay nalulunod ka pa rin sa kapaitan. Ayaw mong bitawan. Ipinipilit mong ipaghiganti ang kaaway na yon sa halip na tumuon sa paglago. Makinig, minamahal, kahit na gusto ng Diyos na makitungo sa taong iyon na nasaktan ka ng lupit, dapat kang matutong huwag makialam. Kung ipinaglalaban ng Diyos ang iyong mga laban para sa iyo, dapat kang manahimik lamang. Ang pinakamahusay na paraan upang pigilin ang iyong kapayapaan ay umalis sa larangan ng digmaan. Patawarin mo ang taong iyon, palayain mo sila sa iyong puso, at hayaang ang Diyos ang humatol. Huwag mong subukang humanap ng hustisya sa iyong mga kondisyon. Nilalabanan mo ang otoridad ng Diyos kung naghihiganti ka ng mag-isa. Bukod pa rito, tao ka, at nababalot din ng mga emosyon ang iyong sistema ng hustisya. Kung gusto mong harapin ng Diyos ang mga nanakit sa iyo, maging una kang taimtim na patawarin sila, kahit na wala silang paghingi ng tawad. Magugulat ka sa paraan kung paano haharapin ng Diyos ang sitwasyong iyon. Minamahal, nakikita ng Diyos ang lahat ng kawalang katarungang ginawa sa iyo. At bilang isang ama na labis kang pinapahalagahan, hindi ka niya hahayaang lamunin ng mga sakit na iyon. Sa isang punto, naramdaman na hindi natatakasan ni David ang masamang plano ni Saul na patayin siya, ngunit sa huli ay nakatakas siya. Siya ay nagkaroon ng napakaraming pagkakataon upang patayin si Saul, ngunit sa halip ay pinili niyang ibigay siya sa Diyos. Gawin ang parehong bagay ngayon sa pamamagitan ng pagbibigay sa Diyos ng mga nanakit sa iyo at panoorin kung paano sila haharapin ng Diyos. Magtiwala sa paghatol ng Diyos dahil ito ay palaging magtatapos sa iyong pabor. Manalangin tayo. Tapat na Diyos, pinahahalagahan kita sa lahat ng iyong ginawa para sa akin. Salamat sa pagtitiyak sa akin na alam mo ang lahat ng aking mga suliranin at haharapin mo ang mga nanakit sa akin. Isinusuko ko ang lahat ng pasanin ng sakit na dinadala ko sa iyong mga kamay ngayon at hinihiling kong ikaw ang pumalit.
Ipaghiganti mo ang aking kaso sa paraang nakalulugod sa iyo. Alam ko na ang lahat ng gusto ko ay makita ang mga nanakit sa akin na nagdurusa sa mga kahihinatnan ng kanilang mga aksyon. Gusto kong matikman nila ang pinagdaanan nila sa akin. Ngunit sa ngayon, iiwan kita upang harapin sila sa halip, harapin mo sila ayon sa iyong kalooban. Pinapatawad ko ang lahat ng nakasakit sa akin mula sa kaibuturan ng aking puso. Pinabayaan ko ito upang ang iyong pangalan ay maluwalhati. Kinikilala ko na hindi ako perpekto at nagkasala ako sa iyo, kaya't nagsusumamo din ako sa iyong awa sa aking buhay. Patawarin mo ako, patawarin mo ang aking mga kaaway, at bigyan mo ako ng pahinga sa sakit na ito. Binitawan ko lahat ng galit at pait sa puso ko, at ipinagdarasal na bigyan mo ako ng pahinga. Ang sakit na ito ay nagpabigat sa akin sa loob ng mahabang panahon, at gusto ko ng lunas. Jesus, iligtas mo ako gaya ng pagpapatawad ko sa mga nanakit sa akin. Mula noon, Panginoon, sinabi mo na ako ay malilinis lamang sa pamamagitan ng pagdaan sa apoy. Naiintindihan ko na ito ay iyong kalooban para sa aking buhay na mabago ng apoy ng sakit na aking pinagdadaanan. Nais kong saliksikin mo ang aking puso at dalisayin mo ako ng iyong apoy. Hayaan akong lumabas sa sitwasyong ito na pinong ginto. Alisin ang bawat karumihan sa akin at linisin mo ako. Turuan mo ako ng mga tamang halaga at hayaan ang bawat masamang karakter na baguhin para sa mas mahusay. Hinihiling ko na bahain mo ang aking puso ng habag sa aking pagdaan sa masakit na kalagayang ito. Dalangin ko ang biyayang abutin at tulungan ang mga nagdusa sa lahat ng pinagdaanan ko. Idinadalangin ko ang pagbibigay ng karunungan, lakas, kaalaman, kumpiyansa, kapangyarihan, at lahat ng kailangan para i-navigate ang buhay na ito. Naway hindi ko madaanan ang sakit na ito at manatiling hindi nagbabago. Dalangin ko na i-neutralize mo ang bawat maling pag-iisip na pumipigil sa akin at turuan ako ng karunungan upang baguhin ang aking buhay. Higit sa lahat, ipinagdarasal ko ang tagumpay sa dulo. Naway hindi ko malagay sa panganib ang aking tagumpay dahil sa pagkainip at sa paghahanap ng paghihiganti. Dalangin ko na tulungan mo akong manatiling kalmado at matyagang maghintay sa iyo hanggang sa dumating ka para sa akin. Hinihiling ko na tulungan mo akong magtiwala sa iyong paghuhusga at huwag kailanman kumuha ng mga labanan sa sarili kong mga kamay. Pagalingin mo ako sa bawat sugat na namamalagi sa aking puso dahil sa mga sakit na aking dinanas. Ayokong maranasan ng iba ang kahihinatnan ng mga pinagdaanan ko. Gaano man kalaki ang puot na natanggap ko mula sa iba, tulungan mo akong magpakita ng pagmamahal sa halip na pait. Alam kong dininig mo ang aking mga panalangin at haharapin mo ang mga nanakit sa akin ayon sa iyong kalooban. Salamat sa pagbibigay mo sa akin ng kapayapaan at pahinga sa lahat ng aking mga pasanin. Inaasahan ko ang mga sagot sa aking mga panalangin sa lalong madaling panahon sapagkat ito ang aking pagtitiwala. Nagagawin mo ang anumang hihilingin ko ayon sa iyong kalooban para sa akin. Salamat sa pagpapasakdal sa lahat ng may kinalaman sa akin ngayon, sa pinakamatuwid na pangalan ni Jesus, idinadalangin ko. Amen. Salamat sa panunood ng video na ito hanggang sa dulo. Huwag umalis nang hindi nagsusubscribe sa aming channel sa YouTube kung hindi mo pa ito nagawa. Paki-like at ibahagi ang aming mga video sa iyong mga kaibigan at mahal sa buhay. Sumainyo nawa ang kapayapaan ng ating Panginoong Hesukristo ngayon at magpakailanman. Amen.